Simula, lahat tayo ay magsitayo upang sa ating munting panalangin. Panalangin tayo. Lahat po ay magsiupo. Okay, tungkol daw sa transgender ideology. So kung kayo ang tatanungin, pag sinabi natin transgender ideology, anong masasabi nyo o ano yung magiging opinion nyo bilang isang estudyante dyan sa ating balita na pagtatanggal daw ng transgender ideology? Pag-alis at paglipat mula sa isang lugar o teritoryong politikal patungo sa iba pang maging ito man ay pansamantala or permanente. Doon sa kap na ginagamit sa sektor ng mga industriya para makagawa ng bagong produkto o service. Ano ang tamang sagot? Okay, tama po ba? Okay, bigyan ng 3 bagsak. So marami sa inyo nakapagbukas na. So meron tayong 34 participants, naging 33 online na, 33 participants. Ito po yung class code, AP1223. Okay, so dito, makikita natin, dito bibigyan ko kayo ng stars. Madaling makita. Okay, marami na po ang mga nagsagot. Yung simbolo ng lalaki ay ganyan. Ano napapansin nyo? Anong kaya ganun kaya yung simbolo? Na okay. Ano kung nakikipaglaban? Anong meron? Anong meron? Ayun nga po ma'am, yung pinapaglaban ma'am. Ang ginagamit po nilang sandata po is yung pana po. Ayun po yung parang bala po yung pana na ginagamit. Okay. So sabi nga natin, para kasi kung sa babae salamin, dahil mahilig silang magpaganda, ngayon naman ay pana or sibat. Kasi kung mapapansin nyo, may tusok. Diba? Next! Ano naman to? Pakibasa nga muna. Paano naman kaya pag LGBT? Oh, dahan-dahan. Bryce, ano namang ginawa mo doon? Parang lilipad ang LGBT mo. Simbolo po ng LGBT, ang napapansin po, pinagsama na po ang simbolo ng lalaki at babae. Okay. Sabi nga niya, pinagsama na daw ang simbolo ng babae at ng lalaki. So, sabi nga natin, pag babae, tukoy, meron akong ibibigay na konsepto. Ngayon naman, huhulaan nyo ano kayang konsepto yun. Bakit? May problema? So, ano naman kaya ang tamang sagot dito? Very good. Gender role. So, meron tayong 30 nakatamang sagot. So, at least, meron na kayong alam na konsepto about sa ating tatalakayin. Anong isusulat? Okay, katangian or dapat taglayin. Ibig sabihin, ano ang dapat na ginagampanan ng mga lalaki or ng babae? Ano yung mga katangian?
O pwede po magbigay kung ano ang nais ng iba. Ano ba ang magsasabi na ikaw? Kawawala na. Oh. Hingin ang idea ng ibang mga kasama. Feminine, maganda, masipag, nanay, self-hearted, mahina, sweet, gumagawa ng gawaing bahay, mood swing, maalaga. Okay. So, ito lang po, tatandaan natin ha. At totoong nangyayari sa buhay natin o sa katawan natin. Wala pong tatawa sa anumang konsepto. Okay. So, anong masasabi ng Team Malakas sa Team Maganda? Pakiulit po, parang patay na patay ata. 1, 2, 3, go! Okay, bigyan naman natin ang Team Malakas. Ngayon naman po, ito po yung mga katalian at meron ng mga lalaki. Andyan po ang Adam's apple, which ang nag-lead po para sa mga lalaki, para magkaroon ng big boys. Ang penis, which ang mga lalaki lang ang nag-produce ng ating mga sperm cells. XY chromosome, ayan po yung chromosome ng isang lalaki. Ang sperm cells po, which ginagamit po nila for reproduction. And yung growth spurt po, ito po yung paglaki ng mga lalaki. Ayan, facial hair, which is mustache. Ay yung testosterone, which ayan po yung gano'ng kalaki po yung sex drive ng isang lalaki. At dito na nga, talakayin natin na mga dapat katangian ng isang lalaki. Una, dapat matapang. Pangalawa, malakas, masipag, matutulog. At isa lang ito, tatay provide ng ligayahan. Bakit nga ba? Sa pagkapunong panahon pa lang, inaasahan ng lalaki na sila ang magtatanggol, sila ang matapang, kaya sa mga kababaihan. Ayun lang po. Okay, pwede na po pumupo. Okay, kung mapapansin natin sa Team Maganda at dito, ano yung mga napapansin ninyo? Imagine sa lalaki daw, may ex and... So ano yung napapansin nyo dito? Sa lalaki ba may ex and ex? Wala. Wala. So ano napapansin nyo dito? Na, Dito po, napansin ko po na ito po yung pagkakaiba ng lalaki at babae na hindi na po nababago. Ito na po, pinanganak sila na meron na po talaga nito habang lumalaki. okay, very good. Bigyan natin ng 2 bagsak. Sabi nga, hindi daw nababago. Sabi niya, ito na dito sa mga konsepto na nasa kaliwang bahagi. Punta naman tayo dito sa ano mong masasabi mo sa kanang bahagi? Ano po? Pakilakas. Katangian, Katangian nino. lalaki. Paano nasabing katangian na Ano po? Ito po yung nababago pa po ang maaari din pong mabago yan kasi hindi lang naman po babae po family. Meron din po mga babae na construction worker, meron po mga nag-tricycle driver. And ayun, para po sa pakakaalam ng mga tao, hindi po yun family. yeah, nagbabago ba ang gampanin na to? Sa sex, nagbabago? Hindi. So in short, pag dito sa kanang bahagi, ito ay nagbabago. Rank natin globally. Tapos, overall gender parity score is 78.7%. Yes. Sabi nga natin kahit babae ka, lalaki ka, bakla o tomboy, may halaga ka.
Okay, tingnan natin kung sino ang nangunguna. Okay, naungusan siya ni Maynard, Belmin, and Aryan. Next, number 3. Number 3. Okay. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Start now. And so, patay dito. Si Kisha, si Princess. Yan, mula sa sinaunang kabiasnan at ikalabing-anim na siglo. Magbigay ng mga halimbawa ng gampani ng mga kababaihan noong sinaunang panahon sa Pilipinas.